Ang Benguet ay binubuo ng 13 munisipalidad. Ito ang Bakun, Maniacan, Bugyas, Kibungan, Kabayan, Kapangan, Atok, Bokod, Sablan, Tublay, La Trinidad, Tuba at Itogon. At sa episode na to, ako at aking mga kaibigan ay pupunta sa isa sa mga bayan ng Benguet. Magmomotor mula Marikina papunta sa mataas, malamig at delikadong kalsada ng Halsema Highway, ang second highest highway sa Pilipinas na may taas na 7,400 feet above sea level. Ako po pala si Maki na ang pangarap ay maikot ang Pilipinas gamit ang aking motorsiklo. Tara, samahan niyo po kaming muli sa panibagong adventure na ito papuntang Atok, Benguet. Let's go! Ang sarap magmotor. Ngayon po ang kakapitan natin sa biyahe. Maraming salamat po ang Jesus name we pray. Amen. Ride safe par. Good morning po, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Kung ano po oras nyo napapanood ang video na to. Welcome po sa video namin. Welcome po sa panibagong episode natin. Sa ngayon po, pupunta po kami ng Atok. Time check, ang ride out po natin is 10:24 PM. Friday po ngayon. So today's vlog po, pupunta po tayo ng Atok, Benguet. Palabas na po kami ng Marikina ngayon. Papasok na kami ng San Mateo. Dinandaan namin papuntang Batasan, palabas ng Quezon City. Quezon City to Bulacan. Bakit nga ba kami gabi bumabiyahe? Kasi gusto namin yung aabutan kami ng umaga sa daan. Yung tipo bang magsa-sunrise ba? Nasa kaligitnaan ka na ng probinsya, mga ganon. Nasa labas ka na ng Maynila. Gusto namin ma-feel yung, alam mo yung hamog sa mga probinsya, yung ganon, yung ganong feel. Yung malakas na hangin. Oh, aksidente par. Aray ko. Time check 11:41. Papunta na po kaming Giginto ngayon. Giginto, Bulacan. Meron na lang po kaming 18 minutes and 14 kilometer papunta sa aming first stopover. Magkakape lang kami dun sa Burger King. Almost 2 hours na rin yung biyahe namin. Mga isa't kalahati na rin. Kaya pa naman, kahit medyo traffic ngayong Friday evening, Friday night, puro truck dito. Naglagay kami ng stopover kasi hindi naman kami pila-pila pag nag-ride eh. Baga, ayun na lang, doon na lang kami magkikita. Regroup na lang kami doon. Natin si Moyi, paring Moyi, Bagong kalaho? paring Marvin, at si Abby, paring Abby. Apat pala kami dito. Kala ko si paring Ray. Yun, pag dumating yung mga kasama namin, magkakape lang kami dito sabay alis ulit. Second stopover natin, Tarlac na, Tarlac 7-Eleven. Ang lamig na dito. Malolos pa lang kami. Traffic yan. Ang traffic. Akin na even lamig na. Oras natin is 12:40. At yun, ride out na ulit kami. Yan, ang preparasyon namin sa ride na to. Nagpalagay ako ng ilaw ng MDL. Subukan natin dito yung low. Kaya kataas yung high and low ko. Ito naman yung low. Kailangan kasi namin to kasi puro lubak dito. Saka madilim. Sagot na kayo dito sa Pampanga, sa part ng Pampanga na to. Halos walang ilaw yung mga poste. Meron pa nga kami nadaanan last time na parang one way lang siya. Sobrang dilim. Parang ganito. Mas madilim pa dito. Pag wala tayong ilaw, ganyan siya kadilim. Kaya buti na lang nagpalagay tayo ng MDL. Sobrang tahimik dito. Grabe. Solong-solo natin yung daan. Sa kanlamig. Wala akong makikitang kahit tambay, no? Oras pala kalauno. Kung sa Manila to, meron pang tao sa labas. The Lantern, capital of the Philippines. Pampanga! Wow, napakaganda ng mga ilaw-ilaw nila. Saka tapos na yung Pasko. Magpe-February na, oh. Meron pa rin silang mga parol. Woo! Sarap, ang lamig. Sarap pag night ride. Mas malala pa yung mga pupuntahan natin mamaya kasi pakyat tayo ng Baguio eh. So palamig ng palamig. Sinisipo na nga ako eh. Welcome to Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Alas pala natin is 1:23. Ayun, nasa Barangay San Juan na tayo. Tamang chill na lang, yalamig na ako.
Tutulin pa. Kamusta sa Ermat mo? Anong sabi? Wala. Wala manis. Grabe. Panis yung laway. Ramdam. Pinalos ako. Ako ang dami kong say. Kasi nilipad kami ni Nostalgic tayo dito. Dito yun, oh. Mel, Ay, sorry, be. dito yung pwesto natin noon last year, eh. Oh, ginagawa natin yung motor ni Marvin, eh. Carrot man? Carrot man? Nagbabalik. Sige lang, nagkape na ako. Andun. Kape ka na rin. Food trip, oh. Natatakot din pala si Tama nga na yung mga boys. Bumili sila ng mga Natatakot din pala si Marvin. hotdog coffee. Good morning. Taraya. Good morning, good morning. Morning. Dito kami ngayon sa Tarlac na. Oh, par. Tarlac. Kapas. Yan o, tamang coffee break lang. Stretching. Ang lamig na dito, grabe. Patong-patong na ang suot namin. Ang dami mga riders. Ay, ilang batch na kami dito, ilang grupo na kami dito. Ride na ulit. So, ang destination po natin ngayon is pupunta tayo ng Santo Domingo Elementary School, Pangasinan, dun sa bahay ng isa namin kasama. So, mag-aalmusal kami daw, mag-aaras kaldo kami. Yes, sir. Let's go. Sir. So, another 80 kilometers, pupunta tayo ng Santo Domingo Elementary School sa San Miguel, Pangasinan. May hingain tayo doon ng arroz caldo. Let's go! Grabe. Ito dadaanan mo, deserve mo talaga mag-arroz caldo. Walang katao-tao, nakakatakot. Ang luto ng Pangasinense. Kami naimbitahan ng pamilya ni Laika. Tara, kain tayo, arroz caldo. Saan mo lalagay? Dito. Alul. Wow, ngayon lang ulit ako nakakita ng alitap-tap. San Manuel pala. Dito pala kami ngayon sa San Manuel, Santo Domingo Elementary School. Grabe, nasa gitna kami ng kawalan dito sa loob ng Pangasinan. Ano, yung mga tropa ko. Ang dami namin, 3 pa lang kami nandito. Mukha namang mababait ang tao dito. Pero yung mga aso hindi, tinataw lang kami. Narito po kami makikikain. Good morning po. Morning po. Time check natin is 4:18. Ayun no. Hi guys. Grabe ang hamog, may nagluluto, may nagsisiga. Province vibes. May nagduduyan. Ano sabi mo kay Jay? May lupa. May lupa, may aso. Ayun, mga tilaok ng manok. Sa yun, may Ngayon ba ayo? Aesthetic. Ha? Sa tambalak. Ang kalkal pa rin nasa isip ni Jomel. Mel, pahinga ka Mel. Ah, grabe. May nagduduyan. Ay, panamain na. Aga. Agad. Grabe, province vibes. Wow. Sige po. Sarap. Wow, dami. Ikaw, be, pandesal. Ay, sis, may balang. Sardo mo. Uy. Tinamakan. Yung Pangasinan na Masakit sa gago. So, ang oras po natin is 5:46. 14 minutes before 6. Dito from Santo Domingo, Pangasinan. Pupunta kami ngayon ng Cannon Road. Papunta na sa Baguio. So, nag-breakfast na kami doon. Bahay ng ating kumaring Laika. Breakfast kami ng masarap na arroz caldo. Ride out na ulit. Yes, sir! Second time here. Pero this time, kasama ko ang aking baby girl. Cannon Road. Last time, si Flash yan. Ngayon, si Donatello na. Ay, si Flash pati si Hook. Ngayon, si Donatello na pati si Flash. Okay nangyari kay Hook. Hey! Oh, ang ganda! Saktong-sakto yung pasok natin sa Cannon. Sunrise! Sunrise sa Cannon Road!
Sarap ng hangin. Sarap magmotor. Sayang. Ang ganda, no? Para siyang slow mo kung bumagsak. When I praise the Lord. Daanan ko na to, ah. So, Pagi Transient House. Dito na naman ulit po tayo. At safe, nakapunta si Kuya Maki. Yun, good morning guys. Karating lang namin sa Pagi Transient House. Dito po ulit kami nag-check-in sa Pagi. Kasi napakaganda rin dito. At napaka-komportable. Saka wala masyadong nagbubok dito kasi gawa nga ng parang malayo siya sa Baguio City. Sa mga landmark ng Pakita ko lang ulit sa inyo guys yung view namin dito. Yo, sama ko si Iyo. Moyi. Na kami sa transient namin, guys. Bili kami ng aming brunch. Oy, Chicho Dog. Dalmatian siguro to. Dalmatian ka ba? Moy. Ito pala yun. Hago. Yan, bibili kami ng lunch. Sabaw? Ikaw, bin, ang trip mo. Basta trip ko siya. Sinampalukang manok, Mel. Marunong ka na. Basic lang yun sa'yo. Ay na lang, sinampalukang manok. Lahat naman nagmamanok dun, di ba? Ikaw, kumain ka ba manok, Matt? Hindi, ano ba tawag dito? Time check oras pala natin is 2:11. 2:11, pupunta tayo ng second highest point pati Mount Olis. So dito from our transient sa Pagi Transient House sa Baguio. Nagdadrive kami ng 1 hour and 56 minutes or 57 kilometer. Talagang sasadyain lang namin yung sunset. Sabay baba na ulit. Wala kasi kaming nakuha masyado nun sa Mount Olis or sa Atok na mga accommodation or transient. Gawa ng siguro dahil weekend, Sabado. Sobrang daming tao dito. Kaya ngayon kami lalagari hapon. Para sakto, mga alas 4 o alas 5 nandun na kami. Ready na kami sa sunset. Sarap magala-gala ng tanghali talaga dito. O yan, boss. 4:14. Sarap. Oras natin mag-aalas 3. Pero grabe yung lamig dito. So yun, nakita na namin yung mga kasama namin. Nagpagas pala sila. Nahuli kami kasi pilay ako. Entering National Toll Gate, Baguio Bontoc Road. Or we can call Alsema Highway. So nasa Alsema Highway na po tayo. And 38 kilometers na lang. Nasa Mount Olis na tayo. And wala naman ng masyadong traffic dito. Atok 36 kilometers. And Bontoc 133. Medyo sigsagin dito. Sigsagin at lubakin.
Sa bandang part ng kalsada na to, papunta sa Alzheimer Highway, medyo maganda na. Doon sa pagpasok nyo, medyo bako-bako. Pangit ang kondisyon ng kalsada doon. Siguro gawa ng, ayun nga, yung maraming truck na umaakyat, mga inaangkat sa taas. Ganon. Pero dito, medyo smooth na. Makapag-banking ka na. Woo! Tarik! Woo! Ang ganda dito! City of Pines. Puro pine tree, oh. Oy! Grabe. Parang mas nakakatulong pa yun, no? Ganda, ang sarap pong mabagal. Nakikita niyo yung view, oh. Paangas. Ganda, oh. Nakaano siya sa ano? Nakabubong siya. Nakabubong yung bato. Ang ganda, grabe. Wala ka na ibang sasabihin kundi ang ganda, ang sarap, ang lamig. Ang sarap magmotor. So ayun, waiting kami. One way lang kasi dito eh. Papababain muna. Ayun, touchdown, second highest point. So mamaya magma-Mount Ollis kami. Nakikita nyo yung may itag, oh. Sunlight ba yung itag? Oo, itag sunlight. Oh, sundry lang. May itag na nakasabit. Grabe, ang taas, no? Tayo sunset lang. Alright, touchdown, second highest point dito sa Atok Benguet. May elevation siya na 7,400 feet above sea level. So ito yung pangalawa, pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Let's go. Taas, grabe, ang taas namin. Tingnan nyo. Woo! Ano, agapiso na lang, hindi mo na makikita yung mga tao dyan, par. Grabe, may kanananan kami dito, papuntang, ito na yung papasok ng Mount Ollis. So, galing kaming second highest point, kumahanan kami dito. May parang babiyahin pa kami ata na 6 to 7 kilometers, parang mga ganun, mga 18 minutes para makapunta sa Mount Ollis. Woo! Sakto yung sunset. So, mamaya plano namin, pagkababa namin, mag-black market yung mga girls. Tapos doon lang kami sa transient house magpapahinga. Let's go! Ah! Ang sarap magmotor! Wow! Ano to? Ayun, pasikip na po ng pasikip yung daan. Pasok na tayo ng Mount Ollis.
Ayun, pipila na lang tayo. Wala na raw para daan kasi weekend ngayon eh, Sabado eh. Aray ko, ekis pa ata ang Mount Olis namin. Naigat sa ata. Ano, meron kami konting problema. Sobrang dami na raw tao sa Mount Olis. Di na rin daw sila nagpapasok kasi wala ng parkingan. Ah, sayang. Sayang Mount Olis namin. Grabe. Kaya guys, kung pupunta kayo dito, mas better na weekdays na lang. Kasi pag weekend, sobrang daming tao, lalo na sa season ngayon. Wala. Ganun talaga. Kailangan natin tanggapin. Grabe. Ang pag. Ang bilis lang pagpababa, you know? Pag napunta mo na talaga isang lugar, ang bilis na lang eh, para sa'yo eh. Pero kanina, inip na inip kami. First time kasi namin dito umakit sa Atok eh. Pero mabalikan natin yung Mount Olis na yan. Sa ngayon, di para sa atin. Grabe oh. Wala ka na makita. Hawak mo na yung ulap eh. Ang pag-ride ko ay hindi lang tungkol sa pigaan ng throttle, sa tunog ng makina o sa gandang tanawin sa daan. Masigit pa rito. Tungkol ito sa mga kwentong nabubuo sa bawat kilometro, sa mga aral na natututunan ko at sa saya na nararamdaman natin tuwing sumasakay tayo sa motorsiklo. Sa bawat ride, may bagong karanasan. Minsan simple lang, minsan puno ng adventure, pero laging may dahilan kung bakit tayo bumabalik sa dalawang gulong na ito. Dahil sa bawat pag-andar ng makina, parang sabay ding tumitibok ang puso ko. Pinapaalala kung gaano kasarap maging malaya, gaano kahalaga ang bawat sandali, at kung paano nagiging mas malinaw ang isip ko sa bawat takbo sa kalsada. Dito ko nararamdaman na buhay ako. Maraming salamat sa suporta nyo palagi. Kung trip nyo ang ganitong content, supportahan nyo lang ang channel ko. Hanggang sa susunod na biga, ride smart, ride safe, at kita-kits sa daan.